You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. We just want to honor the fathers just before we read our scripture. So kung ikaw po ay ama na kagaya ko, hindi naman po kayo magsasalita. Pagdadasal ko lang po kayo at i-honor. Maaari po ba nating imbitahan ng mga tatay dito sa ating lugar upang tumayo at para mapalakpakan po natin sila. Pwede po bang tumayo ang ating mga katatayan? And as you're standing up, no, ay alam ko po ng mga tatay madalas kulang po sa salita, okay? Pero salamat po sa inyong mga pagmamahal that is not expressed in words, but expressed in your sacrifice, even hard work. Alam ko yung iba sa inyo, even nagtatrabaho pa sa ibang bansa, ibang lugar, the sacrifice na hindi makasama ang pamilya. Maraming salamat para sa inyong hard work and perseverance. Thank you for protecting your family. And thank you for the discipline and the guidance, the example of responsibility. And even na talaga pong pinupursigin ninyo na mapag-aral at mapagbuti ang future ng inyong mga anak. At salamat dahil committed po kayo sa inyong mga pamilya at sa inyong role sa pagbibigay ng pamana, hindi lang po ng buhay, maging ng pananampalataya. Tayo po'y ilay hands ang mga tatay. Lord, we pray for the fathers. Lord, salamat kahit po paminsan konti lang yung words nila. Alam ko naman na napakarami ng kanilang sakripisyo para sa pamilya. And so Lord, as they have refreshed their family, may you refresh them as well. Lord, I pray ngayong araw na ito, may they feel honored. At lahat ng tatay, Panginoon, ay kailangan din ng makalangit na tatay. At para sa mga tatay at mga taong wala ng tatay ngayon, John 14:6 would say, Jesus is the way, the truth, and the life. And because of Him, you have a Father. No one comes to the Father except through Him. So Lord, may you honor them as you make them feel that they are not orphans but that they have a Heavenly Father. May you also use the spiritual family and their family in the homes to have a time to really make them feel honored so that we can honor what the Bible says about fathers. So we bless them in Jesus' name. Amen. Amen. At meron po tayong konting susi na regalo. Susi po yan. Hindi, joke lang. Pag nabigyan na po, ay yayayain ko na rin po kayong tumayo in a bit. We're going to be reading from Colossians chapter 3, verse 16 to 17. Antayin lang po natin na malagay lahat. So, sige po, samahan nyo na po akong tumayo upang basahin ang ating pong verse. Colossians 3, verses 16 to 17. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Let us pray. Lord, thank you for your word that is living and active, for your word that we don't just shape the sermon shapes us. And so Lord, if anything, may it be made just only one message to be clear that we have a Father because Jesus died on the cross. He is the way, the truth, and the life. And we don't live as orphans because of Him. He died the death we should have died and lived the life we should have lived in our place so that everyone who hears this message of salvation will repent and believe in you, Jesus. So Lord,
Yun lang yung gusto naming maiuwi. Malinaw kung if anything at all. Lord, maraming salamat in Jesus' name. Amen and amen. Alright, go ahead and take your seat. Batiin mo naman yung katabi mo ng good morning sa kaliwa at sa kanan. At pasalamat. Sabi mo sa kanya, salamat nandito ka. Thank you for being here. So, if anything, meron po tayong isang bagay lang natatandaan ngayong umaga. Okay? We are shaped by the songs we sing together. Pwede mo ba yung sabihin sa katabi mo sa kaliwa? 1, 2, 3, go. We are shaped by the songs we sing together. Sa kanan naman, sabihin mo ulit. We are shaped by the songs we sing together. So, hindi lang po yung sermon, no? Although, syempre, nagsisermon ako ngayon. Again, ako na po unang magre-repent kasi late ako sa, parang anong oras ba ako dumating? Second song na yata. Second song na, okay? So, sorry. Okay? Dahil nag-sorry ako, mag-sorry ka rin kay Lord. Bakit? We are not just shaped by the sermons, we are shaped by the songs that we sing together. And siguro, i-align na natin kagad. Yung iba, nagpapalate, no? Kunwari, 8 o'clock yung service. Mamaya na. Mamaya pa naman yung sermon eh. Yun yung mahalaga. Parang nag-service ka na ba? Hindi ka nag-service kung hindi ka nakinig ng sermon. But the concern is, we are also shaped by the songs that we sing together. Nakita na po ba kayo ng 60-piece orchestra, no? Alam niyo po ba kung anong pinakamahirap sa 60-piece orchestra? Tanungin niyo ko ano. Hindi yung pyesa. Kasi para makasama ka sa orchestra, sigurado marunong ka tumugtog. Paano ka naman napunta dyan? Alam mo kung anong pinakamalaking challenge nila? Dahil 60 sila, hindi 60 sila pero meron pang choir. Tapos nandun pa si Pavarotti. Basta madami. Alam mo ba kung bakit sobrang hirap ng ganyan katindi, kadami? Their challenge is not the skill. The challenge is that in the whole concert, how will they stay in tune together? Biruin nyo pagka ito, music team, pag wala sa tono yung bass, edi magtono ka. Yung gitara, magtono. Hindi naman siguro nawawala sa tono tong keyboard. Yung singer, magtono ka din. Pero yung 100 yung tutunuhin mo, napakahirap doon. Alam nyo ba na isang napakaliit na device ang kailangan para maging harmonious ang lahat? At electronic na yan ngayon, pero noong unang panahon, nung nag-imbento ang orchestra, ganito kaliit na bagay ang nag-harmonize sa lahat. Pinatutunog yan, isa-isa sa 60. Isa-isa sa lahat ng choir. Pati si Pavarotti. And the tune keeps the harmony together. And if one is out of tune, then everything is in this harmony. And that's the reason why sobrang importante ng songs that we sing, that even in church, it's not just out of tune, but out of truth. So imagine niyo kung yung kinakanta natin dito sa simbahan is out of truth, pero kasama na rin yung out of tune, then even inside the church, we will have this harmony. Nakita niyo po ba yan? Eto pa, dahil ang message natin last week ni Coach Dalia, palakpakan niyo naman si Coach Dalia, di ba? Ano ba yung yung magaling, muy bien ba yun? Hindi pala, bravo. Bravo pag lalaki sa Italian, pero pag babae, brava. 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 Thank you sa buhay mo. Italian. Now, tingnan nyo kung sa loob ng simbahan, we are out of tune, we are in this harmony, we are a sacred gathering to be sent. No, yung ginagawa natin ngayong Sunday, may epekto yan mula sa Monday hanggang Sabado mo.
So kung disharmony tayo sa ating songs, not just out of tune, but out of truth, guess what? There will also be disharmony in your marriage. Kung tayo nga dito hindi magkasundo, sigurado ko, hindi rin kayo magkakasundo ng mga kasama ninyo sa bahay. Hindi kayo magkakasundo sa mga kasama niyo sa anak. O, palakihin pa natin. Hindi kayo magkakasundo. There's this harmony even in your workplace. We are shaped by the songs that we sing together. Even in your business. In the schools, in the government, there is this harmony. We are shaped by the songs that we sing. The whole family, the whole person, the whole community, the whole government is shaped by the songs that we sing. Na kaya nga iniisip ko, ano kayang nasa playlist ng buong Pilipinas? Ba't ang gulo-gulo natin? Mas malamang ito yung may kinalaman. Kaya magulo, di ba? Kasi mga kanta na, I did it my way. Yung kanya-kanya tayo. Di ba? We are shaped by the songs that we sing together. You wanna do it your way, then there's this harmony. Maganda yung kanta, nagkakaisa tayo, but it's not just out of tune, it's out of truth. Wala siyang katotohanan. Hindi lang yun. Narinig nyo na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. We are in this harmony with our past. Di ba narinig mo na yung statement na, alam mo, kahit kailan, hindi ako magiging kamukha ng nanay ko. Hindi ako magiging kamukha ng tatay ko. O, so kita na mo may disharmony ka na sa ngayon, may disharmony ka pa sa iyong mga ninuno. But the songs that we sing that has the truth of the Word of God, yan yun will be able to harmonize us, not just today, but even in the past, in the present, and even in the future. So, once again, we are shaped by the songs that we sing. And yung series po natin is When We Gather. Sabihin niyo po, when. So, highlight lang natin yung salitang when. It's not if you gather, it's when you gather. Actually, pwede nyo yung i-search sa loob ng Bible. May words na ganyan. When you gather. Paulit-ulit. Hindi niya sinasabing if you gather. So, gathering to sing, ito na, no? Gathering to sing is not a matter of convenience, but a matter of God wants to shape us when we sing together. So, tingnan na natin itong, and by the way, ilinawin ko lang, no? Ang una pong context na tong when we gather, kahit po yung Hebrews 10 last week, hindi po victory group, corporate worship na kamukha nito. Ngunit, from sacred gathering to sending, which means kung anong nangyayari dito, ay may epekto din mula sa iyong Monday to Saturday. Okay? Pero focus muna tayo when we gather here in this place. So sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ready na. Okay, dahil ready na tayo, puntahan na natin yung verse na binasa natin kanina. Let the word of Christ dwell in you richly. Okay, pause muna tayo, no? Bakit ba pinag-uusapan yung let the word of Christ dwell in you richly? Kala ko ba songs yung topic natin ngayon? Ano po bang problema sa Colossian Church? Ang problema sa Colossian Church, naniniwala na sila sa Jesus plus something. Sabihin, hindi enough yung mga katuroan ni Kristo, kailangan natin niyang dagdagan. And Paul is correcting and arguing, hindi. Sapat na si Kristo. At actually, labis-labis pa. Mas malamang may kinalaman ito sa ating liturgy or sa ating worship service kung bakit parang kulang si Kristo. Kaya ang sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly. Ano ba yung richly? Kulang o
richly umaapaw. Hindi kulang yung words ni Christ. Sapat siya para sa'yo, sapat siya maging para sa katabi mo, sapat siya para sa ating lahat, sapat siya para sa buong Baliwag, buong Bulacan, buong Central Luzon, buong Pilipinas, buong mundo. Kumbaga habang lalo mong hinahalo, lalong nag-overflow. Malapit na ako tumangkad. Richly. Kasi kulang eh. Kulang. Hindi nga. Sabi ni Paul, mali. Hindi yan kulang. Sobra-sobra yan. Para sabihin mong kulang, may problema tayo. Kasi pag kulang si Kristo, di pag nagsisimba tayo, meron na tayong ibang topic, no? Sa tingin nyo, next week, anong topic natin? The words of Christ still. Kahit pa nga Old Testament yan eh. Babalik pa rin tayo, fulfilled lahat ng Old Testament kay Kristo. So siya pa din. So ang tanong ay, paano ito mag-overflow? Tanungin niyo po kung paano. Ganito. Siyempre, kasama na po yung teaching. Teaching. Ito yung salamat sa ating mga preachers. Yan, mga teachers natin yan. Si EJ, si Pastor John. Okay, maraming salamat sa buhay. Yung mga tatay din ng simbahan natin yan. Palakpakan naman natin yan. Teaching. So, wag muna natin yung galawin kasi next week yung sermon eh. No? Pero kasama yon pag nag-victory group tayo. Diba? Pag nag-victory group ka, feeling mo parang kulang. Pero nung nag-victory group ka na, nag-service ka na, uy, sapat pala. Okay? Teaching and admonishing might be strong encouragement. Ibig sabihin, minsan, hindi lang basta teaching eh. Kailangan medyo, kaya natin yan, Brad. Kaya. Kailangan one another. Tingnan nyo, that it is not just out of tune but out of truth. Yung truth ng Word ni God can be one another. It will cause harmony. Kung wala ito, walang tuning fork, it is a disharmony. Buti ba kung sa simbahan lang? Buong buhay natin. Kahit saan ka pumunta, hiwa-hiwalay. We even have a disharmony within ourselves. Gusto mong matulog, hindi ka makatulog. Sabi ng isip mo, kailangan mo nang matulog. Pero yung katawan mo, gising. Katawan mo na lang yun Ngayon, tapos isipin natin, hindi mahalaga yung awit. Hindi. It's songs about harmony, unity, out of being in tune, being in truth even. Ito na, one another in all wisdom. So ano ibig sabihin ng wisdom? Overflowing pati, hindi lang knowledge. Kasi mamaya, alam mo lahat ng sinabi ni Christ, pero hindi mo naman siya kayang i-apply sa trabaho mo. Hindi mo siya ma-apply sa pag-aaral mo. Hindi mo siya ma-apply sa business. So mag-overflow siya, hindi lang head knowledge, but even wisdom. Pero hindi pa doon natatapos. Ito na. We are singing. Singing psalms, hymns, and spiritual songs with thankfulness to God. So paano ba mag-overflow si Christ? Paano ba ito mabubuhay na hindi lang ito mga salitang patay, but that is overflowing, living, and active? Okay, of course, it's through words, but it is also through singing together. So, paliwanag lang natin ito. Alam nyo ba na nung panahon ng Genesis, Exodus, kumakanta na. Kahit po yung nakita ni Adan si Eva, kumanta siya eh. Wow, man. Kasi may, di ba, napansin nyo ba, hindi siya paragraph, para siyang poetic. So, noon pa man, ginagamit na po ang awitin to pass on truth from generation to generation. Ngayon po kasi may mga dokumento na tayo, mga kontrata. Pero kahit pa po noong nahati ang Red Sea, kumanta po si Miriam. Hindi si Defensor. Miriam, kapatid ni Moses. Bakit siya kumanta? Singer ba siya? May America's Got Talent ba? Hindi. Kasi walang papel.
kailangan itong tapos ano po bang nangyari? They were 40 years in the wilderness. Paano nila ipapasa yung nahating dagat sa susunod na henerasyon? For 40 years. At sila'y lakad ng lakad. Anong ginagawa nila habang naglalakad sila? Makanta. May mga psalms. So it's not just really about, songs are not just emotion, but it's about harmony in the heart with the truth overflowing in our hearts na naipapasa pa sa susunod na henerasyon. So hindi talaga lang siya about maganda yung lyrics, maganda yung beat. Hawak mo yung beat. Hindi. Ibigyan ko pa example to honor the fathers. Ito, sobrang halaga na nitong mga memory na to kasi sigurado wala nang makakarating sa Israel. Hindi kayo papayagan ng DFA. Hindi. Sabi niya, saan kayo pupunta? Israel, neck nyo. Hindi kayo pwede pupunta doon. Problemahin pa namin kayo. Ang mga paraan na para makarating ng Israel, sa Egypt ka muna pupunta Tsaka ka maghanap ka ng bus para makarating ka sa Israel. Pero yung diretso doon, wala na. Pero nung nakapunta kami doon noong 2016, alam niyo ba, dumating kami Sabat. 5 p.m. ng Friday is the start of Shabbat. Hanggang 5 p.m. ng Sabado. Tapos meron silang 6 p.m. na dinner. Kultura talaga. Tapos on time. Okay? Pag pumatak na yung alas 6, parang may rice wine. Yung bibilang na yung tatay. Nakita ko talaga to kasi dumating kami doon Shabbat Pupuk yung tatay. Pabibilang siya. 1, 2, 3, 4. Wow! Away no. Then yun yung kanta. Palakpakan niya naman natin yung kids church natin. No? Napakagaling naman ng ating mga kabataan. Salamat sa mga tatay na ginagawa ang kanilang pamamaraan to pass on the faith of Christ. Tingnan nyo, no? Tingnan nyo yung mga bata. Paano na ipasa yung look at the birds? Words of Jesus yun Pero mas matatandaan nila yan kasi kinakanta. Hindi lang kinanta, tinugtog pa natin. Papalo yung tatay. Walang musical instrument. Tapos may kabisado siyang sound. Tapos kakanta, ganun lang yung kanta niya. Alam mo kung bakit wala sa tono? Kasi ngayon may musical instrument na dati beat lang. Tanggalin na natin yung instrument para pwede na akong music team. Di ba? Paano mo ba nalalamang wala sa tono? Kasi meron kasing instrumento. Pero kung beat lang, wala. Di ba? So the Father actually leads the singing. It's not a matter of if marunong ka kumanta. Lahat ng tatay, sila yung nag-uumpisa. Hanggang ngayon, ang kinakanta nila, psalm. Now, are they just singing? No, they are communicating truth so that they will have harmony in the past, harmony to the present, and even harmony with God, even in the future. So it's not just about singing, no? Kaya kung napansin nyo, nagiging maingat na rin tayo sa mga kantang ating kinakanta. Kasi hindi lang naman porke maganda yung pakiramdam. Ang tanong is it communicating truth? Kasi kahit maganda yung tono, kung may disharmony yan sa Bible, it will cause disharmony. It does not produce the fruit that we think that it produces. So, anong kakantahin? Singing psalms. So ano tong psalms? Yan talaga yung mga psalms sa Bible. So ibig sabihin, antong Colossians, New Testament Church, kamukha natin yan. So ang mga awitin nila, yung mga awiting makaluma. Kasi New Testament Church na yan So ito na, sa mga music team, hindi rin kailangan puro Awake 84 lahat. Nakakatulog yung mga matatanda sa Awake 84. Magiging Asleep 84 tayo. Kailangan yung mga ano nga yun? How great is our God. Mga ganun naman. Kasi luma, no? Parang ang point is, itong Psalms,
Yan yung mga luma. Okay? Kasi baka mamaya, ayoko na nga sumimba dito sa Victor. Hindi ko alam yung mga kanta. Ah, ano pa? Psalms, so ito yung mga history nila in the past. Tapos ito sumunod, hymns. So yung hymns, medyo present na yan. So Psalms in the past, hymns is, ito na yung mga kinompose nung time ng Colossian. So kung kala nyo ngayon lang may victory worship, meron na rin Colossian worship noon. Meron. Actually, hindi lang siya naiimprenta, pero nung naimbento na yung printing press ng around 1400s, mas naipakalat ang mga awitin. Kaya yung mga himno na alam nyo, kung alala nyo pa sa mga simbahan noon pa, may koleksyon ng mga himno ng mga 1400s pataas. Yung mga Amazing Grace, yung mga ganyan. Bakit naisulat? May pang-print na eh. Pero nung time nila, puro kanta lang talaga. So yung hymn, pwede mag-compose. Yung mga, kumbaga, mga uso noon, yan yung Psalms, yung hymns, ito yung mga parang pangayon. Tapos ito pa. Malilimitahan ba tayo? Kala ko ba we need to sing a new song? We need to sing spiritual songs. Ano ibig sabihin ng spiritual? Spirit means without form. Hindi lahat ng kanta kailangan may forma. Kasi I thought we need to sing a new song. So, kumanta ng nakaraan, kumanta yung ngayon, kumanta rin ng new song, which means pwedeng walang forma. Naalala niyo yung tribes, di ba? There is no one. Tapos, spiritual song. Eyo, 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 wa. Spiritual. Walang forma. Ano ibig sabihin ng eyo, eyo, wa? Wala kang katulad o Diyos, but they were singing it without form. Nakita niyo yun? Kasi yun talaga eh. Ngayon, paano natin malalaman kung yung eyo, 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 wa ay tama? It is with the result. Ano ba resulta ng pag-awit natin? It results in thankfulness in your hearts to God. Habang nag-eyo-eyo, eyo, anong nararamdaman mo? Wala kang katulad, O Diyos. So it results into thankfulness. So, explain lang natin uli ito, no? Yung pinag-aaralan po natin ay mga songs. So ito yung kailangan natin. Paano ba to? God-centered and participatory. Transformative. Nako nyo? Pag kumakanta tayo, kailangan yung songs God-centered and participatory. Kasi pag ang kanta natin, God-centered tapos passive. Di ba? Kumakanta yung mga tao, pero dahil, ito na, tingnan nyo hindi kailangan puro Awake 84 yung kinakanta. Hindi kailangan victory worship. Kailangan din yung mga luma. So ang point ko sa music team, pag nagsusong selection tayo mga friends, isipin nyo naman si Lola. Parang ang point ko pag hindi nakakanta yung lola ko, nandito pala yung lola namin. Nandito ba si Mami Julie? Pag hindi nakakanta si Mami Julie, kasalanan nyo yan. Kasi ang gusto nyo yung gantahin natin to bago. Ang problema, hindi naman sila makaparticipate. Ibig sabihin, God-centered naman siya. Kaya lang, hindi ko alam so, passive. Ito masama. Man-centered. Ito sana ang mga awitin natin, tanongin yung mga kanta ng mga victory worship, puro, we stand in awe of you. Nako, pag ang mga kanta, puro ay, nako, alam na. Pumunta pa tayo ng church, kakanta ka lang pala tungkol sa sarili mo, di ba? Ay. Watch the pronouns. Pag ang mga kanta, puro ay,
mas malamang man-centered. Tapos ang hirap pa sabayan, passive, deformative. Meron yung iba, again hindi ko naman sinasabing ayoko nung, meron din ako mga masyadong ma-recommend na na mga sikat pa naman. Kunwari, mga elevation worship. Hindi ko naman sinasabing wag niyong, bahala kayo, kantahin niyo sa sarili ninyo. Pero dito sa church, ang kakantahin natin mga we. Panasinin niyo, kahit sobrang ganda ng mga elevation church, puro ay. Ay talaga, promise. Man-centered O nakakasabay, maganda. O sige, participatory, pero man-centered siya. So nagpe-perform lang tayo. May mangyayari ba? Wala. Ang kailangan natin, God-centered and participatory. Ganito suggestion ko, mga music team. Bago pala ako mag-suggest. Alam niyo ba, yung worship, sila yung music team. Pakinggan niyo to. Sila yung music team. Pero tayong lahat ang worship team. Hanggang doon sa Kids Church, hanggang dito lahat. Sila music team, tayong lahat ay worship team. Kaya ang tawag sa kanila ay music team. Kasi they take care of the music, but all of us are participating in worship. Kaya nga po, pinababago ko na sa program Tingnan nga natin kung nabago na. Nabago na Dati nakalagay dyan, worship service program. Ngayon ang nakalagay, liturgy, worship liturgy. Bakit? Ang ibig sabihin po ng liturgy ay public work. So you attend a service, naka-attend ka naman ng worship service? You attend a service, but you cannot attend a worship liturgy. Because in itself, the word liturgy means public work. Which means all of us are participating. Kaya mas tama talaga is, have you participated in a worship liturgy but not, have you attended a service? Tingnan nyo, ang goal natin, mag-attend. Pero anong tama? Mag-participate at i-honor si God, hindi lang sa sermon, pati sa pagkanta ng katotohanan about Christ. Okay, so tapos ito na yung tip. Okay, music team, ganito. Pili kayo isa Awake 84. Para naman yung mga kabataan, kanta nila yon. Yung second song, Victory Worship. Ayan na yung mga generation ko. Tapos, ano ba iba? Pili naman kayo yung mga alam naman namin na, yung mga 19, mga Ron Quinoli, ganon. Hindi ko alam. Yung, di ba? Para naman makikita mo, depende yan sa tumataas ang kamay di ba? Pagka yung mga bata tumatalo, kanta nila yon, no? Pero pagka, hey yo, kanta ko yon. Pero pagka yung mga, Amazing Grace. Yun, naiiyak-iyak pa yan. Hindi naman yun dahil nakakaiyak yung kanta. Alam kasi nila yung kanta. Kung gusto nating tingnan niyo yung buong simbahan, lahat ba yan pare-parehas ng edad? Hindi. Dapat may kanta para sa bawat age range. Para sa buong 4 na awit, nakapag-participate lahat and all of us are God-centered. Yun po ang mahalaga. So, sige po, palakpakan natin si Lord. Sabi niya, with thankfulness in your hearts to God. Ito sabi niya po, push and pull. Ako, patay na. Ubusan na tayo ng oras. Alam niyo po yung sermon, di ba? Sinisermonan mo na naman. Alam niyo po yung grace ng preaching, medyo push siya Push. Sabi ng Bible, gawin mo to. May grace naman si Lord. So push. Maganda ba yung pinupush? Maganda naman. Pero tingnan nyo, thankfulness in your heart. So yung sermon, minsan parang galing sa labas, no? Pinutulak ka. Pero ang kanta ay galing sa loob. It's not a push. It's a pull. Nakuha niyo ba yun? Alam niyo ba, kung meron mang sawang-sawa sa simbahan dito sa inyo, ako yun. Huwag niyo sabihin na mas marami kayong, ibig sabihin na nahirapan na ako sa church.
Ako yun. Kung 16 years na tong simbahan, dito na ako. Pero alam niyo ba, excited pa rin akong pumunta. Na-late lang ako kanina konti. Sorry, Lord. Pero tingnan niyo, ang totoo, minsan parang ayoko na. Pero pag nag-play na ako ng worship song, may pull eh. Galing sa loob. Walang tumutulak sa akin. I'm drawn with thankfulness to God. So ang buhay, hindi lang yan puro push. I-push mong mag-victory group. I-push mo, alam mo yung kanta. That's the key. That's part of discipleship. People don't have to tell you, do a victory group. It's a pull from the inside. Not just pushing people. Kaya importante yung song. So, ngayon, na nagawa na natin sa loob ng simbahan, ano ang resulta nito? And whatever you do, in word and in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Tingnan nyo harmony in songs in the church will produce harmony in every area of your life. In your marriage, in your workplace. Because there is a source of truth. Whatever you do, that it is overflowing through the songs that you sing. So, harmony sa sarili mo, harmony sa community, harmony sa paglabas mo dito. Whatever you do, there is harmony. Kagaya ni Paul and Silas. Hindi po to simbahan ha. Tingnan nyo, dahil sina Paul, maganda ang kanilang liturgy. Nung nakulong sila, anong ginawa nila? Nakakulong, no? Pare, labas mo nga yung YouVersion mo dyan. Wala eh. Paano na ngayon ito? Anong ginawa nila? Kumanta. Ano nangyari? Kumanta lang ba sila? About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns. And the prisoners were listening to them. It became missional. It's sacred gathering. It has a message to the world. Even how broken, siyempre sa kulungan, usually broken people lang nandiyan. Pero ang kanilang awit ng kanilang puso ay naging testimonya kahit sa broken na paligid. Tingnan nyo, kung broken yung lugar, what does the song give? Harmony. Kaya nga, bakit ba tayo aawit at hindi magpapalate sa 4 na kanta? We are shaped by the songs that we sing together. Hindi lang po sa kulungan. Kahit pa po sa 5 ang asawa. Sino tong 5 ang asawa? The woman at the well. Sabi niya, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Hindi sinabi yung pagkanta, but alam naman natin na kasama ang pag-awit kahit sa Old Testament. Pero ano nangyari? Nagkaroon ng harmony sa marriage ng babae. Hindi na siya kumuha ng living water o tubig sa kauhawan sa ibang asawa. Pero nakita niya na nagkaroon ng harmony not just because of songs but even in the truth of the Word of God. And again, we say, we are shaped by the songs that we sing together. Hindi lang yon, Ephesians 5. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Holy Spirit, addressing one another with psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Father, giving thanks always and for everything to God the Father, in the name of the Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Tingnan nyo if we learn to submit to one another, then we are harmonious. There's harmony. Bakit daw, tingnan nyo po yung paglalasing, no? Do not be filled with wine, but be filled with the Holy Spirit. Through what? Through singing. Kasi yung alak po, parang nakakapagpalakas ng loob di ba? Kunwari, parang medyo torpe ka. Torpe. Uso pa ba yung word na yun? Yung insecure, insecure ka. Pero habang umiinom ka ng alak, parang tumatapang ka. So parang mayroong pull
pull. Galing sa loob. Kaya lang, hindi galing yan sa banal na espiritu. Mas malamang problema. It will cause disharmony. So anong kailangan mo? Hindi alak. Umanta ka. Be overflowing. Be richly. And it will have a pull in your life. Ayokong mag-victory group pero parang sa awiting ito. There's, diba? Hindi naman yan yung dapat gawin mo to. Pero parang ikaw, there is a pull because of your thankfulness. And again, we say, we are shaped by the songs that we sing together. Even in 1 Corinthians 14. What then, brothers? Ano ba problema ng 1 Corinthians? Payabangan yung worship service. Sabi niya, hindi po pwedeng ganyan. Disharmony. What then, brothers? When you come together, tingnan nyo, yun, nakalagay. When you come together. When. It's not if. Each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up. And so, once again, we are shaped by the songs that we sing together. Last na, as I call on the music team. Sila yung music team. Tayong lahat yung worship team. Kasi hindi to worship service. Worship liturgy. It's a work. It's participation. Si Jesus ba kumanta? Kumanta. About the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, my God, why have you forsaken? Alam mo niyo ba? Kanta yan, Psalm 22. Biruin mo kung ikaw, sino sa inyo natatakot ka, nasa 15th floor ka, tas nag-earthquake ng 8th floor? Ngayon, kung ikaw, nasa 8th floor ka, naglilindol, ano kayang lalabas sa bibig mo? PI. Kung ano-ano siguro sabihin. Out of the overflow of the heart, the mouth will speak. Pero alam mo, dahil si Lord di lang niya tinanggap ang katotohanan ng salita ng Diyos, inawit pa niya ito sa pamagitan ng Psalm 22. Nung hirap na siya, ang lumabas sa puso niya, salita pa rin ng Diyos. In fact, ito'y isang awitin. At binasa niyo po yung Psalm 22, it speaks about harmony with the one being forsaken, harmony with God, harmony with Israel, and even salvation to the nations of the world. Na itong awiting ito, hindi lang ito magpo-produce ng harmony sa Kanya bilang siya si Kristo, pero ito'y magkakaroon ng harmony sa buong Israel at sa lahat ng nations of the world. That's how powerful songs are. Kaya, let the word of Christ dwell in you richly, for out of the overflow of your heart, your mouth will speak. So once again, we are shaped by the songs we sing together. And so I want us to reflect, what song truth about God do I need to remember this week? Because in this sacred gathering, when we gather, we sing. And then the songs that we sing will send us out, even in the prison, in the broken world, that there will be harmony with ourselves, harmony with God, harmony with each other, harmony with the community, harmony even to the ends of the earth. Lord, as we even sing this song, 1,000 hallelujahs, Lord. Ang totoo,
there's not enough songs, Lord, to magnify you in our lives. Lord, I know sobra dami namin problema. Disharmony in our marriage, disharmony in the workplace, disharmony in the business, disharmony in the government, disharmony in our children, disharmony with our past. But Lord, thank you that we don't need to focus on our conflicting selves, but we are to magnify the unity of the Father and the Son and the Holy Spirit. That as we highlight, Lord God, even to 1,000 hallelujahs, how united the Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord, we will not be consumed by the disunity of the world, but we will be magnifying how even Christ on the cross, out of the overflow of his heart, he would sing that there is a harmonization because of the truth of the Word of God. And not just him, but to the whole Israel and even to the nations of the world. Lord, I pray even sa amin na hindi makatulog, sa amin na maraging may anxiety, sa amin na laging nawawala ng pag-asa, tulungan mo kaming maalala ang awitin hindi lang ng aming isip, kung hindi awitin ng aming puso. That this will result thankfulness in our hearts to God for what He has done. Lord, we repent for our playlists. We might be disunited as a family, as a community, as a nation because of the songs we sing. But Lord, we declare in our worship liturgy, we are shaped by the songs that we sing together as we let the word of Christ dwell in us richly. From out of the abundance of our heart, our mouth will speak. Hindi lang po kami itutulak para mag-make disciples, but we will be moved from the inside to honor you and to make disciples. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.